Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno? Partikular na sa puno ng niyog. Ang halamang pakpaklawin. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ginagawang pang-display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pakpaklawin. Ang pakpaklawin o Drinaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodiaceae. Kilala nga ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypayamo sa Katagalugan, baga-baga sa Pampanga, kabkab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilocano, o saga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mo ngang mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong paggagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mo ngang pakuluan sa 3 o 4 na basong tubig at hayaan itong maging ganap na 2 baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman nito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunas sa arthritis, depresyon, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonya, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng 1 basong pinong dahon ng pakpaklawin, tuyo man ito o sariwa, sa 3 baso ng tubig. Matapos itong kumulo na ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa at ubusin lamang ito sa loob ng 1 araw. Ang inuming ito ay pwede kahit sa bata, basta 1 taon lamang pataas, at maging sa inang nagpapadede, basta siguruhin lamang na ang sanggol ay 1 taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang-display na ay nakagagaling pa pala. Sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Damo na nakagagaling sa kagat ng ahas. Halamang damo na madalas nga ay hindi natin pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong galing? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga benepisyong hatid ng damo na kung tawagin ay tawa-tawa. Ano-ano nga ba ang mga karamdamang maaari nitong malunasan? Ang halamang tawa-tawa o gatas-gatas ay isang tradisyonal na halamang gamot na pinaniniwalaan ngang mainam na lunas sa mga dumaranas ng dengue. Ang Euphorbia ay isang uri ng damo o halaman sa hanay ng mga Euphorbiaceae.
Mayroon itong mahigit sa 1,600 klase o species. Ang bawat euphorbia ay naglalabas ng dagta o katas kung iyo itong pipitasin, na siyang ang dahilan kung bakit ito tinawag na gatas-gatas. Ang damong ito ay madalas na ngang tumutubo sa mga parang, sa mga grass field at sa tabing kalsada, na siguradong nakita mo na kung ikaw ay naninirahan ngayon sa probinsya. Ang tawa-tawa o gatas-gatas ay nagtataglay ng mabalahibong katawan at dahon, at mayroon itong maraming sanga na kadalasang tumataas ng hanggang 40 sentimetro lamang. Ang kulay nito ay kadalasang berde o purple kung minsan, at nagtataglay ng animoy mga kapsulang bulaklak sa bawat paklang ng katawan nito. Ang halamang damong tawa-tawa ay napakaraming ang gamit, kaya halika at isa-isahin natin. Number 1. Lunas sa mayroong dengue fever. Ang tsaa, buhat sa tawa-tawa, ay mainam na gamot sa mayroong dengue. Subalit mainam itong inumin pagkalipas lamang ng 3 araw, dahil hindi ito advisable sa beginning stage ng karamdamang ito. Number 2. Relaxing agent. Ang dahon ng tawa-tawa na ginawang tsaa ay nakakaalis ng stress at anxiety. Kaya kung stress kayo sa trabaho ay magpakulo lamang ng 50 gramo ng dahon nito sa 4 na baso ng tubig. Pakuluan ito sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto at maaari mo nang inumin 3 hanggang 5 beses sa isang araw. Number 3. Lower blood pressure. Nakatutulong ang tawa-tawa o ang tawa-tawa tea sa pagpapababa ng blood pressure. Number 4. Mainam sa asthma at bronchitis. Ang asthma at bronchitis ay parehong karamdaman at problema sa paghinga. Asthma, na siyang mahirap sa paghinga, samantalang ang bronchitis naman ay isang problema sa baga na dulot ng mga virus. Kung kaya naman mainam na gamitin ang tawa-tawa upang malunasan ang mga ito at upang guminhawa na ang inyong paghinga. Number 5. Antidiuretic. Kung kayo naman ay mahilig sa kape at sa alak, gamit ang tawa-tawa tea ay maiiwasan ninyo na ma-dehydrate. Ang mga mineral sa tawa-tawa ay nag-absorb ng mga electrolytes at tubig sa ating katawan. Number 6. Lunas sa diarrhea. Bunga ng mga kontaminadong pagkain na ating nakakain, kaya tayo dumaranas ng diarrhea. At nakababahala nga at nakakaabala ang palagiang pagbababad mo sa banyo. Sa tulong ng tawa-tawa extract ay makatutulong ito upang malunasan ang iniindang diarrhea. Kumuha ka lamang ng ugat ng tawa-tawa at pakuluan ito at saka inumin. Ang taglay nitong flavonoids at quercetin ay mabisang gamot sa lagnat at sa diarrhea. Number 7. Gamot sa sugat sa balat. Mainam ang dahon ng tawa-tawa na panlunas sa mga sugat, paso, kulugo at fungi sa ating balat. Maaari mong durugin ang dahon nito, sariwa man o tuyo, at saka ilagay sa apektadong bahagi ng balat. Number 8. Lunas sa kagat ng ahas. Ang patuloy na pagdurugo ng malalalim na sugat sa balat, katulad na lamang ng kagat ng ahas, ay mapipigilan sa tulong ng dinurog na dahon ng tawa-tawa. Ilagay ito sa ibabaw ng sugat upang maampat at mapatigil ang pagdurugo. Number 9. Antifungal. Ang dahon ng tawa-tawa ay isang mabisang antifungal. Ang mga infeksyon sa balat dulot ng mga microorganisms o mga mikrobyo ay malulunasan ng dahon ng tawa-tawa, katulad na lamang ng problema sa alipunga. Number 10. Oral ulcer.
Maaring gamiting mumog o pangmumog ang pinakuloang dahon ng tawa-tawa. Mainam ito upang malunasan ang mga mouth ulcers at iba pang problema sa ating bibig. Ngayong batid mo na napakabisa pala ng tawa-tawa, ay maaari mo na itong gamiting first aid para sa mga simpleng karamdaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Tsakapa o maaari rin nating bigkasing Tsakapa. Isang kwentyuhang salita na ang ibig sabihin ay shaker o pang-alog. Ang tsakapa ay isang bugkos ng mga dahon ng kawayan na natagpuan at nakuha pa sa kagubatan ng Amazon. Ngunit saan nga ba ginagamit ang bagay na ito? Ang tsakapa ay kadalasang gamit o kasangkapan ng mga manggagamot, lalo na nga ng mga albularyo. Kung sakali na mayroong isang taong inaalihan o sinasapian ng masamang elemento o espiritu, ang isang albularyo ay nagsasagawa ng isang ritual gamit ang dahon ng tsakapa upang palayasin ang mga masamang espiritu. Ipinapagpag at isinishake nila ang dahon ng tsakapa paikot sa katawan ng pasyente habang umaawit ng ikaro o himig ng panggagamot. Animo ang dahon ng tsakapa ay isang ang tamburin na isinasabay nila sa himig ng awitin. Narito ang isang video ng isang ritual na ginagamitan ng dahon ng tsakapa. Ano ang inyong naobserbahan o naramdaman habang pinapanood ninyo ang ritual na ito? Ayon naman sa mga nakasaksi na ng ritual na ito, sila daw di umano ay nakakakita ng mga kulay asul, berde at gininto ang hibla ng liwanag buhat sa dahon ng tsakapa, habang ito nga ay ginagamit sa ritual ng panggagamot. Ito di umano ay ang mga espiritu na nahuli o natrap sa dahon ng tsakapa. Pagkatapos nga ng ritual ay itinatapon sa kagubatan ang mga nahuling espiritu, gamit pa rin ang dahon ng tsakapa. Sadyang punong-puno ng hiwaga at mga natatanging kakayahan ang ating kalikasan, gaya na lamang ng dahon ng tsakapa, na nag-aantay lamang na ating matuklasan at ating gamitin. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.